you know? So, meron tayo ngayong size small na Juke Raker Relish gravel frame. Ano bang meron sa Juke Raker Relish ngayon? Ang Juke Raker Relish is, una pala, meron siyang prototype na na-test and ginamit ng almost 2 years. From that experience, from the prototyping, ito na yung finished product natin. Yung prototype, ginamit ng Pinoy Rider. Oh yes. Dalawang prototype ang naipadala ni Juke around 2022. Napunta yon kay Kuya Nardo, most commonly known as Nardo Futek, and Sir Jay Katigba. Follow nyo sila, makikita nyo na nagamit talaga nila yung frame. So 2 years na, yun nga, R&D, Research and Development, ginamit nila iba't ibang klaseng rides, iba't ibang klaseng terrain, iba't ibang klaseng gamit. Yung finished product, yung lahat ng data na nagkuha doon, ito, nandito na. In-apply nila dito sa bago. Final product ng Juke Raker na Relish. Kaya ang maganda dito, hindi siya yung parang off the shelf lang, yung nakuha lang sa kasi sa mga ganyan, pag magpapagawa sa China is merong catalog na sinusundan lang. Na kung tutuusin, ang ginagawa lang, nilalagay lang yung tatak, tapos nilalagay lang kung ano yung pesa na gusto. Pero ito, talagang pinag-isipan kada corner ng frame na to, pinag-isipan, dinesign, and ginawa to ng may intent na magamit talaga ng mga Filipino riders. So, ang lumalabas, boutique brand siya dito sa atin sa Pinas. Pero, boutique brand na nag-i-start pa lang. Yung feedback and reviews is very much appreciated ni Juke Rakers. Alam mo na may pake si Juke Raker sa atin, sa mga gagamit ng bike, sa customer, and sa ating mga Pinoy. Kasi Juke Raker is Filipino brand talaga siya. Filipino concept, Filipino engineering. Design, engineering, Filipino, and yun nga, concept, branding is Filipino. Oo, yung manufacturing nasa China, pero tutok na tutok to ng head engineer nila, and talagang na-communicate well sa China. And yung quality control din pala dito sa atin sa Pinas ginawa. So, alam mo na walang magiging problema to. Ito yung box na itong frame na to. Tapos meron tayo ditong ano bang size na dito sa atin? Yon. So, si Juke Raker, may ginawa siya na 50 muna yung sa unang batch. May 20 small, 20 medium, and 10 large. Sa ngayon, dito sa atin sa shop, meron tayong isang small, 2 medium, and isang large. So, punta na kayo dito sa Maynok Cyclery. By the time na ma-post tong video na to, para ma-check out nyo ng personal, makita nyo talaga, bago nyo bilhin. Para at least ma-appreciate nyo muna, makita nyo muna, bago kayo mag-decide. Pero, bilhin na kayo kasi nagkakaubusan na. Alam ko sa small, supposedly merong 3 pang natitira. Di ko lang sure sa medium, sa large, parang 9 pieces pa yung natitira. So, yun. Ano ba yung nakalagay na na may 50, nakalagay sa ito. Dito, 750. Ano ba ibig sabihin yan? Yun ang astig. Kasi, actually, dun sa mga first, yung mga nag-pre-order nga bang tamang term? Dun sa mga nag-pre-order, pwede kayong makapamili ng number, ng batch number. So, yung napili ng magpapagawa sa atin ngayon is number 7 out of 50, which is lucky number 7. So, yun, very nice. Ibig sabihin, 50 lang yung 50 lang yung ginawa sa unang batch na dito ngayon. Sinend sa atin ngayon sa Pinas. So, ito at least kasi parang may part ka ng history ng brand. Kasi tingnan mo naman single digits, double digits pa lang yung mga ginagawang bike. Pwede ka nang makapag-own. So, yun, very nice yun. Special ang dating. Special talaga. And yun nga, yung nagmamatter yung feedback, nagmamatter talaga yung customer dito sa brand na to. Tapos may gravel polo pa. Oo, may polo pa nakasama pag bumili kayo. So, mag-avail na kayo. Yun. Yung mga nandito sa box na to, nakalagay yung headset, seal bearing, nilagay na natin dito, Nico yung brand. Isa sa mga kilalang brand na gumagawa ng headset, Nico. Sobrang tagal na. So, tapos, ito, sure ka na matibay. Ito, meron pang papel. Ano ba itong nakalagay dito sa papel na to? So, yung sa papel na to, merong thank you message from the team of Juke Raker. So, ito, thank you, 7 out of 50. And sa likod is yung QR code and serial number. So, makikita sa QR code yung about sa Relish na yung proseso niya and yung kung paano siya nag-come about dito sa atin. Ang butik nung pakiramdam kasi may ganito pa. May letter pa talaga sa galing dun sa company. Anong masasabi mo dun sa pagkakabalot ng frame? So, sa pagkakabalot ng frame, very well protected siya. Madaming tape, makapal yung foam. So, sure na hindi siya basta-basta masisira during shaping. And yung dito, sa frame na to, is makikita nyo, meron mga nakaangat na tawag sa ganito, emblem. So, makikita natin, ito yung Juke Raker na logo. Aluminum head badge to. Oo, kaya talagang unique talaga. Para sa akin, pag nakakita ko ng ganyan sa frame, parang dagdag, pagka-premium ng frame. So, ang ganda ng pagkakagawa niya. Textured pa yung Oo, minimal pati yung niya. Hindi siya loud. Textured to eh. Ang galing eh.
Frame specs. So, frame specs, ang seat post niya is 27.2. May kasama na din siyang seat clamp. So, very nice touch. Pag 27.2 na seat post, ano bang kagandahan pag 27.2 seat? So, kaya naging 27.2 is para meron pa siyang konting flex. So, maganda yun para hindi ka masyadong tagtag sa ride. So, yun yung reasoning kung bakit niliitan muna to. And majority naman kasi bihira yung nagda-dropper sa atin. Hindi pa kailangan ng mas malaki na seat tube. So, kung gagawing malaki yon, may chance na mas medyo stiff yung riding feel. Kaya hindi siya nilakihan. Pero, meron ding dropper na 27. Oh yes, meron din namang abang. So, pwede rin naman kung gusto nyo talagang mag-dropper. Tapos, external na lang muna. Hindi ba, siya? Dropper ready? Wala ba siya? Wala po. Tapos, aside dun sa compliance ng 27.2, tingin ko isa pang advantage yun, mas magaan. Yung gun less material. Less material eh. So, yun yung maganda din doon. Tapos, frame material. Frame material is alloy, di ko kabisado. Hindi sila gumamit ng 70 series na aluminum. Kasi daw, masyado daw matigas. Matagtag daw. Yung vibration, mas babalik daw sa rider. So, so more fatigue. More fatigue. Parang 60 series na yan na aluminum. Yung 600 series. 6,000 series. 6,000 series. Yung fork. Yung fork, alloy din. Aluminum din. Para talagang sure na matibay. Tsaka ang maganda dito, ang daming provisions para sa water bottle, bike bags. Makita nga natin. Tsaka yung mga rack. Pwede mo rin itong lagyan ng racks and, tawag dito, yung mga tapaludo. Dito sa taas, tatluan. Anong nilalagay usually dito? Top tube bag. Top tube bag na bolt-on na, no? Oo, para malinis. Tsaka secure para talaga. Para di ka na mag-i-strap dito. Tapos dito sa down tube, napakadami. Pwedeng dalawang dami dito. Dalawang bottle cage, pero pwede ring frame pwede bag. Ring tool. Frame bag. Tapos meron ka pa dito. Actually, meron ka pa dito sa ilalim. Meron pa ba dito? Oo. Meron pa pwede din yan lagyan ng tool strap ng mga kung ano rin, may mount. Yung bolt-on na tools. Tapos meron din dito. Meron pa dito sa ilalim ng BB. Ilalim ng BB. Tapos dito sa fork. Yun, sa gilid. Din, sa gilid. May tatluan. Tapos may abang na rin siyang mount para sa sa fenders. Sa fender. Or sa rack. Rack. Obra ba sa rack yun? Tapos, ganun din sa likod. Meron na rin siyang provision para sa racks and fenders. Dito. Yan. Tsaka dito. Nung una kong nakita to, wala akong nakita na parang kahulma niya kagaya. Unique yung shape niya, yung silhouette niya. So, pag nakita niyo to sa kalsada, alam yung Joke Raker talaga yung gumawa. Ibig sabihin, hindi siya yung lang talaga, off the shelf. Hindi siya yung pinuwa lang talaga sa catalog. Talagang siya. Pinag-isipan, dinesign, both yung geometry and yung look nung bike. Yung maganda pa din dyan, kasi since Pinoy brand si Joke Raker, yung geometry nito, kinonsider niya yung size at height ng Pinoy, di ba? Oo. Ano pa ba yung small details natin dito? Yung yung mga decals. Ano bang mga decals na nakalagay lang sa So, yung decals, very minimal. Yung kulay nga, mostly lang to parang, ang tawag sa ganun, yung lang, accents lang. So, brown accents, ewan ko anong shades ng brown to. Then, medyo parang dirty white or earth colors, yon. Pero, earth color siya parehas. So, hindi siya, mahirap bagayan sa mga damit, sa kahit anong kulay man. O kung gusto mo man ng minimalist din yung mga parts na ilalagay, or kung gusto mo ng medyo loud na colors, wala din problema, magko-complement naman. Ito, sobrang neutral. Madaling ipares sa kahit anong forma. Kung anong cycling kit mo man nagagamitin, madali siyang ibagay. Sabihin na rin natin na, kasi isang colorway lang yung available sa first batch. Ito lang. Pero frame size, 3. Colorway, ito lang. So, madali rin i-identify na OG Relish. Ang decals niya, meron lang dito, logo ni Joke Raker. Tapos accent dito. Tapos ang pa ba? Dito, and Relish, yung model name. Tapos dito sa fork, yan lang. Dito sa ilalim, yung Joke Raker logo. Text logo meron. Tapos, eto. Sticker lang to yung frame size dito. Small. Tapos ito, ano to? So, meron pa siyang emblem. So, nakalagay dito yung 7 out of 50. Yun. May emblem pa dun. Ang astig nga ng niya Ang unique din nung seat bridge na to Tsaka binabaan din siya, drop yung seat bridge para may konting compliance din na built-in dun sa frame. So, yun yung dahilan kung bakit majority ng mga frames ngayon is naka-drop in yung seat bridge. Head tube nito, hindi ko rin kabisado. Pero tapered. Kasi yung port niya tapered Yung steerer nito tapered. So, up to modern standards na rin. Hindi ka naman problema sa headset kasi may kasama na. Tapos, tawag dito, seamless. Flush na flush.
Pag nahigpitan pa natin ito mamaya. Hindi pa siya hindi pa siya naka-press masyado. Cable routing is internal, pero madali lang siyang i-route kasi. Yung dito, saktuhan lang. Pero sa ilalim, ito, laki. Maluwag. Kasyang-kasyang maluwag daliri. na lalabasan dito sa ilalim. Yun. Kaya madali lang. Kahit sungkitin mo lang na ganun yan eh, paglagay mo ng mismong housing, hindi na siya magiging ganun kalaking problema. Tapos external, papunta dito. Tapos ano din siya, full housing. So, hindi siya segmented, hindi siya putol-putol. So, ang advantage nun is mas sealed yung system. Hindi siya basta-basta papasukin ng moisture and tubig. Hindi kakalawangin yung ano mo, shifter yung cable. cables mo, yon. Dito sa fork, cable routing sa fork. Tama, meron na ano eh. Cable routing is ano siya, hindi siya yung guided kasi alloy siya. So, ito, para madali mo din siyang makuha, yan, tatanggalin mo lang yung may takip. pasok. Yan, para may ano mo siya dito, may abang. Ang diskarte mo dyan, papasok mo dito. Papalabasin mo na Dito muna, tapos, well, kahit ano, kasi kung may routing tool ka, kahit dito galing, kasi papasok na ganun. Or baliktad, dito muna, tapos, iskupin mo na lang dito. Hub spacing. Hub spacing is yung modern standard na ngayon sa gravel, which is 12 by 142 sa likod. Dito sa likod. True axle. May kasama na rin axle. Tapos, sa harap. Sa harap is 12 by 100 naman. So, yun. Common na siya ng mga sizes. Ayun yung standard na talaga ngayon sa gravel. Road disc and gravel ngayon. Ano. Yung dropout niya. Dropout niya is removable. Di ko lang sure kung maiko-convert to sa sa QR. Pero sa totoo lang ngayon, iba pa rin kasi ang iba pa rin ang security ng ngayon ng ganito, ng true axle na. So, mas okay na sa akin talaga yung true axle. Tapos, syempre, replaceable yung hanger. Replaceable hangers. Pwede nyo i-order yan kay Juke Raker kung magkaroon man ng problema or hard crash. Tapos, etong ito solid yung chainstay yoke. Yung chainstay yoke. Ano ba nagagawa niyan? So, ang ginawa dito para lumaki yung clearance ng pinakang itong sa chain ring. Sa chain ring. Tapos, pwede ka pa rin maglagay ng malaki na gulong and para yung chainstay is maikli. Mas maiksi. Ganito na lang yung ginawang way. Ano ba nagagawa pag maiksi yung chainstay? Pag maikli yung chainstay kasi, mas nimble yung bike. So, hindi mo kailangan makipaglaban sa bike para yung maneuver mo lang. So, dito, ginawa nilang madaling makasundo yung frame. So, madali siyang i-maneuver and susunod talaga siya sa gusto mong direksyon na pumunta. Tsaka napansin ko sa maiksing chainstay, ang responsive ipa-jack. Oo, parang instant yung engagement, yung mararamdaman mo kaagad na kumakagat. Power transfer. Tumipa ka. Yung power transfer, solid. Tsaka di ba pag ganito, mas matibay kasi solid. Usually, dito kasi napuputulan kasi dito. Oo, tsaka yung talaga siya, hindi na siya yung magkakaroon ka ng takot sa flex kasi mas malaki na yung clearance. May nakakapa ako dito. Ano ba nakalagay dito? Ayun Kita ba? Ikot naman. Ayun okay na. Juke Raker, Philippines. Ayun may pa. May nakasulat pa dito sa yoke. Yung BB niya is BSA na 68mm. So, yung standard din na ginagamit sa road and gravel. So, hindi ka magkakaroon ng problema sa nito. Pag kakabit ng crank. Threaded, di ba? Threaded siya, BSA yon. So, hindi na siya masakit sa ulo na kung ano man. Hindi na kailangan ng as in special tools. Basta meron kang tool na para sa ilalagay mo na BB, hindi na siya problema. And madali lang siyang i-maintenance. Disc brake mount? Disc brake mount is, flat mount. Yun naman na yung yan na talaga ang standard natin ngayon. Flat mount. So, ang maganda din, future-proof yung frame. So, dahil sinunod niya na yung mga modern standards, future-proof na siya, hindi siya basta-basta maluluma. And gusto mo mang mag-upgrade ng mga parts mo din along the way, madali siyang i-upgrade kasi nga, modern standards, yung mga sinusunod na talaga ngayon. Tire clearance? Tire clearance niya, sa pagkakatanda ko, is 700 by 45C, yung maximum sa 700C. Tapos sa 650B is 650B by 50C, ang tanda ko, pag mag-downsize ka ng, ng gulong, magbababa ka. Pwede. Pwede sa kanya na 650B by 50, yes, pwede. So, recommended din siya sa ganun. Pwede ba siyang i-flat bar setup? Ganun? Oo naman. Pagdating kasi sa ganyan, preference din mananaig pa rin preference. So, kung gusto mong i-flat bar, wala din siyang problema. Medyo habaan lang siguro stem. Kung gusto mo din ng drop bar, wala din problema. So, kung gusto mong i-Jones bar o kung ano man yan, okay lang din naman yun sa frame. Tingin mo, mas pang anong use case ng gravel bike to? Itong gravel bike na to is para sa mga, mostly good siya sa mga enthusiasts and dun sa mga naghahanap ng first gravel bike nila kasi ang point nitong si Relish is yun nga, Relish the Fun.
relish the experience. Itong frame na to, kasi nakagamit na ako ng mediums. Ang dali niyang i-handle, madali siyang makasundo. Ang pinakang goal ng to is mag-enjoy ka sa pagbabike mo, sa kung saan man yan, kung road rides, gravel ride. Yun yung point nitong frame na to. Relish the fun, relish the moment. Yung mga gravel events natin, laban na yan. Oo, laban na talaga to. Mga sure na to. Touring, mga long ride, mas laban din. No? Walang problema. Ayun, so dito sa Juke Relish na frame, yung SRP niya is flash natin dito sa bottom ng screen. Dun sa mga may gustong makita ng personal, gustong bumili, meron tayong stock sa Minox Cyclery and meron tayong, again, isang small, dalawang medium and isang large. Sa mga interesado, PM nyo lang ang page natin, Minox Cyclery. Dun sa mga gustong mag-explore ng mga setup na pwede nilang gawin or gusto nyo magtanong ng advice sa mga parts na gusto nyo ilagay, message lang din kayo dito sa page natin sa Minox Cyclery. Kung wala kayong idea sa kung ano ba yung mga compatible na pyesa. Kasi ito halimbawa, first gravel bike nyo to, wala pa kayo masyadong idea. Pwede namin kayong tulungan, bibigyan namin kayo ng advice. Pwede na rin kami mag-source ng mga parts. Basta, kahit yan, kay Jim nyo na lang din ipabuo dito sa shop. Kung interesado kayo. So, abangan nyo sa susunod na episode, bubuuin na yan. Tsaka malalaman nyo na kung sino yung may-ari niya. Yun. Malalaman.